Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung bagong video, bagong latest na interview kay VP Sara. Magkokomento tayo at tingnan natin kung ano bang pinaliliwanag ni Vice President dito. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Ito naman yung side naman ni VP Sara, pinaliliwanag niya ng isang yung side niya. congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niya. Sinabihan siya. So, kita naman kasi si VP Sara naman doon sa Davao talagang sigurado ka ba na hindi magagalit sa trabaho lang talaga ang ginagawa niya ni VP Sara. Para sa tao kaya talaga. Kaya makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin na maayos kung paano gagamitin ng confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos ng plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang 2 oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. So, ibig sabihin pala, dahil sa kagustuhan base sa paliwanag ni VP, dahil sa gusto niyang planado na pala talaga na at ang NPA, tanggalin ang nakinig siya. budget ng OBP. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. So, planado na talaga. Hindi ko alam yun. Kaya ganun. Kasi nasabihan na lang ako ng kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na nagsabi si Zaldico, tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod nun, October, ay merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico. Makabayan Black, diba, sinasabi nila, pabor daw sa sa NPA. Kaya yan paano si Ka Eric, di ba? NPA din yun? Sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirm doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbo-budget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, may AOM na ba? May AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan,
gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang Kung patutunan talaga nga nito, atakihin ka, makita talaga ninyo, nga atakihin ka. House hearing Wala kang magagawa doon. noong August So, 27. kailangan talagang i-depend mo yung sarili mo. 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yun yung explanation ko, mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman natin lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon Kasi sa kung budget ng bayan. budget naman ng 2025, may tama rin si Vice President. There's this great, 2025, 24 wala na pala siyang confidential Kasi funds. during the budget, So, dapat may nagsabi kasi doon na ang budget for 2025, yun na lang muna pag-usapan at ibang venue o ibang ano po, may ah, can you po share about hearing na lang yung yung confidential funds, hindi yung budget. Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang Naka-ready na pala, script ibig sabihin. na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya ng mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos So, ibig sabihin at pala, hindi final. na meron ng audit. reading So sagot. kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Nakuha na nila sa Makikita natin Commission na let's Audit. stick to our plan, Hmm. atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman Pag-atake lang. sa confidential funds na matagal nang may kaso, 3 pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo Mali rin kasi ulit-ulitin natin may tama yung rin to si nangyari VP. noong House Dapat ang budget hearing noong tinalakay August lang nila yung budget Meron silang hearing, plano na hindi yung gamitin yun confidential funds. para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyong pong naging sagot at naglabas nga po sila ng kanilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara at nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang impeachment. At lagi nandyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila
na impeachment sa akin. Kaya, hindi bago yan. Pero dapat na pinag-uusapan paliwanag ang mo yan, impeachment. BP. Kasama yan sa plano nila. Bagay, Laban sabi mo sa- naman na ito ay nasa Ma'am, regarding husgado naman na. kasi sa So, plano doon na lang sa daw, husgado nila ay pag-usapan. bigyan kayo ng 0 or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Yan. Narinig din Paano namin yan, BP, na pag posibleng na-defund piso ka? lang ang ibigay Ano ngayon ang na gagawin? budget sa Office of the Yan. Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kaparte yan ng pag-atake. Kaya kami, Hindi, pag sinabi naman zero budget, kailangan namin pag gawin piso para- budget, ibig sabihin, yung budget mo nung nakaraan, yun pa rin ang gagamitin. Sa kabila po ng nararanasan ninyo. Yun pa rin ang ng pagbabasihan. pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating So may bansa. budget Ano po pa rin, ang hindi naman mensahe totally sa ating zero mga budget. Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, Kailangan talaga lagi obserbahan at inaatake maging ang mapagmatsyag. Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ng trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming salamat po So, sa yan. pagkakataong pinagkaroon Yan na po sa yung- amin at nabigyan lino po ang mga issue. So, yun na nga, may tama naman si BP doon. Kasi doon sa mga kongresista na nagtatanong ng confidential funds, hindi naman confidential funds ang issue doon eh. Nung nandun si BP, ang issue ay yung budget para sa 2025. Okay, 2024 wala na pala siyang confidential funds. So pwede nyo naman pag-usapan sa ibang venue or ibang araw, ibang oras, yung confidential funds. Pero yung oras na yun, ang pag-uusapan nyo dapat ay yung budget para sa 2025. So pwede kayong magtanong from 2024 ngayon, pwede nyo tanong kung ano yung mga project ni Vice President. Kung ano yung mga gagawin niya doon sa funds na yon, kung saan niya gagamitin, kung paano niya gagamitin, yun dapat, hindi yung confidential funds dahil 2024, wala na siyang confidential funds. So, may tama rin talaga si Vice President doon at meron din kayong pagkakamali kayong mga kongresista. So, intindihin natin ang confidential funds 2024 wala na siyang confidential funds. Ang pinag-uusapan nyo ay yung budget for 2025 ng Office of the Vice President. So, kailangan nyo, dun muna kayo magtuon at hindi doon sa confidential funds. Pwede nyo naman pag-usapan yon sa ibang araw, ibang venue, yun. Kaya hindi kayo nasasagot ng tama ni Vice President. Diba? Anong masasagot niya? Dahil hindi naman yun ang tamang oras para pag-usapan yung confidential funds. Puro kasi kayo confidential funds. Binabalik niyo yung confidential fund kung sa ano dapat. Tinanong niyo muna kung ano yung budget for 2025. Yun muna ang pag-usapan, no? So, bigyan din natin ng credit si Vice President, no? Kasi hindi rin naman siya, hindi niya masisisi dahil tama rin naman 'yun. Kung ang mga tanong sa kanya malayo. Oh, sipin niyo, malayo ang tanong.
Tapos ang isasagot niya yung nakaraan, wala naman siyang confidential funds. At hindi naman confidential funds ang pinag-uusapan, kung hindi yung budget para sa 2025 ng Office of the Vice President. Okay? So, hanggang dyan na lang po muna, no? At mahaba pa yan. Alam ko, matagal pa yan. Marami pa kayong makikita at malalaman na kasagutan kay Vice President at sa mga pagtatanong ng mga kongresista dahil marami pang susunod dyan, sigurado. Okay? Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe. And mag-comment ka na rin kung ano bang sa tingin mo na kung tama ba si Vice President o may tama yung mga kongresista. Comment na lang sa baba, no? Nangangailangan po ng mag-repair, maintenance, spare parts, France air conditioning po. Yan po ang ating business. Message lang po kayo sa baba at babalikan ko po kayo. France air conditioning po for your air conditioning services. Salamat po. And sa atin pong merchandise po, please like our page, Sportio. Nasa Facebook po siya. Like na lang po and meron po tayo mga bag, shirts, and caps. Nagkakaroon po tayo niyan and ngayon po meron tayong shirts, no? Yung Sportio po, makikita natin sa Facebook. Please support ang ating page. Laking bagay po ito. Tumutulong po ito sa ating channel para lalo po tayong magpatuloy at lumago pa po itong channel na ito. Salamat po sa 1,000 subscribers po. Nakatapos na rin po tayo ng 1,000 and salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. See you on the next video po. Bye!